Tila bahagi na nga po yata ng buhay Pilipino ang mayat-mayang dagdag sa presyo ng ilang mga produkto. Katunayan, kahapon lang may panibagong oil price hike. At kung ang dating style ng mga Pinoy na pagbili ng tingi-tingi lang ang epektibo, ngayon hindi na raw po ito uubra. Kaya ang tanong ni Juan de la Cruz, paano ba pagkakasyahin ang kakarampot na ngang sweldo? Si Cesar Apolinario on assignment. Hindi lang daw sa tinapay nabubuhay ang tao, pero para sa panaderyang ito, tinapay ang kanilang pangunahing kabuhayan. Matagal na raw silang hindi nagtataas ng presyo. Pero kung pipisilin ang tinda nilang tinapay, tila nakikipagsabayan ito kay Dorfina. Paliit ng paliit. Matuwa kaya si Baker King dito? Kung ganito na lang kalaki ang 2 pisong pandesal, papaano pa kaya kung tigpipiso? Cute na cute pero mabusog ka pa kaya rito? Ang higanting money naman na 20 pesos ang halaga, may mga mini version para maging abot kaya. Gayon din ang buns, pwede mapagkamalang tennis ball sa sobrang liit. Medyo nililiitan namin ng kaunti ang timbang ng tinapay para at least yung presyo hindi nagbabago. Kasi tumataas ang presyo ng ating mga produktong harina, asukal, at ang ating mantika. Pero hindi lang tinapay ang lumiliit. Ultimo tissue paper, meron na rin bulilit version. Ito ang coin tissue paper. Animoy candy pero just add water, may tissue paper ka na. Instant na instant. 3 hanggang 5 piso ang halaga ng bawat isa. If you use siguro mga 4 pieces lang in one day, kita nyo po ganito lang kaliit ang dala nyo. Pwedeng nasa bulsa lang or nasa bag. Kung statistics ang pagbabatayan, sumisigla na raw muli ang pulso ng ating ekonomiya. Pero para sa maraming pamilya, ang numero hindi naman daw nakakain. Para sa mag-asawang si Edwin at Annabel, kung may datos daw na mas mauunawaan nila, ito ang presyo ng bilihin. Mahina kasi ang kita ng mag-asawa sa pagbabalot, kaya mistulang sumusuot sila sa butas ng karayom. Matustusan lang ang pang-araw-araw na gastusin. Tuloy si Annabel naging suki na ng mga patingi-tinging bilihin, mapagkasya lang ang budget. Pero napapansin din niyang maging ang tingi, paliit na rin ang paliit. Iba kasi yung dati talaga. Medyo marami-rami ngayon, konti na lang. Totoo lang talaga, nahati lang namin yung 100 eh. Diba sa 50, hatiin namin yun. Ulam tsaka bigas na yun. Suma total sa budget nilang 100 piso, ito lang ang nabili ni Annabel para sa hapunan ng 2 anak at sweetheart na si Edwin. 1/4 kilo ng bigas, 1/4 kilo ng giniling, 7 pisong uling, 5 pisong mantika, pisong toyo, sibuyas, bawang at 2 maliit na sayote. Kung tipid na ang 100 piso para sa isang kainan na mag-asawa, sa ibang manggagawang kumikita ng daily minimum wage na 367 pesos, umaaray na para lang pagkasyahin ng budget sa pagkain. Papaano pa kaya ang ibang mga gastusin? Mapatinapay tissue paper o patingi-tinging takal, kahit magliitan pa ang lahat ng bagay. Ang Pinoy, mapapabuntong hininga na lang sa hirap ng buhay. Pero ika nga nila, ang matiising Pilipino kayang sumabay sa daloy ng buhay. Ano mang problema ang dumating, taas noo haharapin. Cesar Apolinario, GMA News.